Dito po mga kababayan, nung nakita ko 'tong post na 'to, sabi ko, "Ang layo ng pagkakaiba." Ano po, ang layo ng pagkakaiba. Sabi dito, 'no, "Bongbong Marcos, ako advice." Ano 'yun? Bakit gano'n? Gano'n ba talaga sinabi ni dating Pangulo Duterte 'yan? "Bongbong Marcos, ako advice. Hindi man, kita iniinsulto. Ako advice." Parang yung ano, yung sa pelikula ni Joey De Leon dati, mga kababayan. "Ako advice, oh, hindi naman kita iniinsulto. Pero para sa akin yung performance mo is or was until now and is still is a dismal failure. Puro ka Ingles." Ayan daw po ang sinabi ni dating, President Rodrigo Duterte kay Pangulo, mga kababayan. So sa kabila naman po, 'no, natanong si Sandro Marcos, napanood ko ito, eh. Natanong si Representative Congressman, 'no, Sandro Marcos, "Anong masasabi mo dun sa mga banat sa iyong mga magulang, 'no, ng DDS?" Ayan. So ang sagot po niya, mga kababayan, doon, "Ako tsaka ang tatay ko sanay na kami diyan, 'no. Alam mo naman dito sa pulitika, 'no, batuhan ng putik, ganyan, 'di po ba? Batuhan, sanay na kami, yung nanay ko hindi." Direkta po 'yun, mga kababayan. Pero iba pa din po yung composure, 'no, ni Sandro Marcos, mga kababayan, nung sinagot niya 'to. "I'm not gonna comment on any statements of any former presidents." Ayan. "Because I don't think it would be appropriate. I still think, given that they are former head of state, that they should be afforded the same respect that the current head of state should be afforded as well." Sabi ko, kitang-kita mo yung pagkakaiba, ano, mga kababayan. Kahit na po paulit-ulit na yung kung ano-ano na yung ginagawa nilang mga destabilisasyon kay PBBM, yan pa din po, ganyan pa din po ang ano, ang maririnig natin, mga bossing. Ano? Tapos yung mga destabilisasyon po nila, mga kababayan, Laos, puro po galing kay Maharlika. Kaya yan si Maharlika, patapon na buhay niyan, mga kababayan. Siguro nadiin na lang po, no? No choice na. Oh, hindi napagbigyan, nagalit. Kaso lumagpas doon sa pamamahayag niya, ayun, patong-patong ang kaso, mga kababayan. Alam niyo po, mga bossing, siguro pakiramdam pa din po ni dating Pangulong Duterte na malakas pa din po, 'no, ang paniniwala ng nakararaming Pilipino sa kanila. Pero kung makikita at mararamdaman niyo po, mga kababayan, 'no, kung mararamdaman niyo po, PDP walang laban, walang kalaban-laban. Hindi, tinanggal lang nila yung laban kaya PDP walang laban, ano po. Pero may laban yan, lalo na po yung pambato nila, ano, Philip Salvador. Ibang klase yan, mga boss. Ibang klase yan. 'Pag Philip Salvador na po ang tumakbo, ewan ko na lang, ewan ko na lang. Tignan niyo po yung PDP laban, mga kababayan. Umiiwas na po sa kanila. Inihihiwalay na yung sarili nila. Bakit? Baka madamay yung aming pambatong senador, 'di ba? Baka madamay si Ipe. Yung kandidatura ni Ipe, malakas yan. Mang-asar? 'Di, malakas yan. Mang-asar? Pero malabo po 'yun talaga si Ipe. Ang titignan na lang po ng taong bayan diyan, mga kababayan, si Robin Padilla, 'no? Ano ba ginagawa ni Robin Padilla diyan? Oh, sa mismong mga DDS nga po, mga kababayan, nabwisit kay Binoy. Paano si Binoy? Sabi ko, "Ay, si Binoy nandito at nandito si Senator Bato at nandito si Bongo." Oh, tapos mag-isa lang si Jinggoy. Sabi ko, "Naku, yari ito, baka magkaano, baka alam mo 'yun, sila yung tumadtad ng tumadtad." Hinihintay ko magsalita. Yung pala escort lang ni Maricel Soriano.
Escort lang pala ni Maricel Soriano, mga kababayan, kayo naman, nagalit yung mga DDS. Sabi ba naman, pati yata si Maharlika, "Ikaw Binoy, sa susunod hindi na kami boboto ng artista." Sabi ko, nalintikan na, nalintikan na yung kandidatura ni Ipe, 'no? So, imaginin mo, dito naman po mga kababayan, eto analyze ko lang, dito po sa mga loyalista, imposible iboto si Ipe. Sa mga government supporter, imposibleng boto si Ipe. Lalo na po sa mga ano, sa mga kakamping, imposible po 'yun. Kasi nung huling narinig ko si Ipe, "Mategi na kayong mga bashers." Sabi gano'n. Oh, 'di siyempre, tapos sabi ko, "Hindi, may DDS pa, malakas ang DDS dati. Hindi na lang natin alam ngayon kung ano." Sabi ng DDS, "Hindi na tayo magboboto ng artista." Diyos ko po. Hindi naman po siguro hahantong 'no, mga bossing, na walang magiging boto si Philip Salvador. Kahit papaano po, siguro may boboto po diyan. O yan, si Bongo naku, yun po mga kababayan, tingnan niyo na lang po 'no, yung pag-iwas nila sa dating pangulo. Yung pag-iwas nila doon sa mga ganyan-ganyan, wala na. Kaya nga sabi ko, dapat si pangulo nagpapahinga na din po mga bossing dahil matanda na, Kaso ang nakikita natin dito, hindi makapagpahinga kasi merong mga nasa likod na kailangan pa siya. Biruin niyo kung sige ganito, sa Mautog, kung wala ang tao na ito, si dating Pangulong Duterte, mga kababayan, sa tingin niyo po may pupuntang tao? Sa tingin niyo po may pupuntahan sila? Sino pupuntahan dun, si Glenn Chong? Si Glenn Chong. Sino pupuntahan dun, si Vic Rodriguez? Tapos doon sa live ni Maharlika sabi ni Vic Rodriguez, um, "Hindi ko po puwedeng sabihin na nandaya si Bongbong Marcos." Ano? Kasi nung nandoon ako, nakita ko, hindi ko tinulugan yang eleksyon na yan at talagang nanalo. Sabi ko sabi ko, "Bakit pa kasi yun yung tinanong ni Maharlika? Galing dun sa ano, sa viewers. Dapat inano, sinala na yun, hindi na tinanong." Sampal po sa pagmumukha ni ano yun, ni Glenn Chong, mga kababayan. Biruin mo 'no, kasamahan niyo, kasama niyo diyan. Tapos sasabihin yung ipinaglalaban mo ng napakaraming taon, walang katotohanan. Hindi man po sinabi ng direkta na walang katotohanan, mga kababayan, pero gano'n na din po 'yun. Sabi ni Virgel Valencia, akala ko ako lang nakapansin nito, paulit-ulit si Glenn Chong. Ewan ko hindi ko kasi napapanood ng buo yung Mautog kapag nagsasalita si Glenn Chong. Aba, 842 likes na din pala tayo. Si Michael Lim pang 817. Gawin niyo na pong 1,000. O yan, pindutin niyo yan. Pak, 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 pak. Oh. Biruin mo magkasama sila tapos magsasalita si Glenn Chong 'no. O, Glenn Chong, ikaw na magsasalita. Sabihin mo na yung walang katapusan mong nandaya si Bongbong Marcos. Paulit-ulit. Ano po, siyempre siguro hindi na din sasabihin sa entablado ni Vic Rodriguez 'yun, mga kababayan. Mapapahiya si Glenn Chong, 'di po ba? Kaya sabi ko nga po sa inyo, yung dalawang naging leader natin, eto hindi pa yung si PBBM, anak pa 'yan, 'no? Nakita niyo po, yung pagrespeto nila kahit na po kung ano-ano na yung binabanat nila sa pangulo natin ngayon, nandun pa din po, panatili pa din po ang respeto nila, mga bossing. Sabi ni Tita Mel, "Nawalan ako ng gana kay Glenn Chong. Todo support kami sa kanya dito sa Japan. Ngayon biglang bumaliktad. Kala niya malakas pa." Sabi nga po kasi ni ano pangalan nito? Ni Larry Gadon. Oh, sabi po ni Larry Gadon, mga kababayan, si Glenn Chong ewan ko ba diyan, matampuhin, matampuhin, mainipin, 'no? Binigyan ng posisyon, iba ang gusto, oh. Tapos hindi makapaghintay, after 6 months bumaliktad na agad, nagalit na. Oh, matampuhin daw po kasi yung bata, yung si Glenn Chong.
kaya po ganyan, o bumaliktad kaagad.